yung kawalan nila ng siguro pagtalima doon sa prinsipyo na pinaglalaban nila, pagkapalit ng tinatawag natin na survival, no? So I think it's more of a personal survival, political survival to be exact, no? Na siya naging dahilan kung bakit nila mas pinili, no, na bigyang halaga itong kanilang pagtalikod doon sa kanilang supposedly sabihin na nating principled decision to align themselves with the Cayetano Bloc. Pero nga, mas mabigat yung self-preservation para sa kanila. So, yun yung naging pagpapasya nila. Pero at the end of the day, syempre, kinikilala naman ito ng ating mga kababayan at actually ng mga mas nakararami, no, yung isang pagtalikod doon sa mas mahalagang tungkulin sana na paghahanap ng katotohanan, particularly dito nga sa flood control scandal at sa napakaraming katiwalian na ginagawa nitong pamahalaan ni BBM. Ano po ang masasabi niyo po dito kung babasahin niyo po yung mga komento na didismaya yung ating mga kababayan dahil nga sa walang paninindigan sa ilan nating mga senador? Oo nga po, no? Lumalabas, mas matindi po talaga yung panggigipit at mas matindi po yung pressure, no? Particularly ng Malacanang. Alam naman natin na yung dalawang senators na sabihin na natin medyo bumaliktad, ano, at napasyan nga na umanib na sa bagong mayorya ay may mga nakaumang na kaso, no? So kung titingnan natin, ito yung binabagsit natin dati na palit ulo, no? Ika nga na okay, sweldo kayo sa kaso or medyo they will go easy on your cases pero you need to jump ships, ika nga, and yun lang ang nangyari. So, it will be interesting actually kung paano to ihulmahin din, ano, particularly ng Office of the Ombudsman. Dahil kung maalala natin, they gave several pronouncements, I think several weeks ago, no, that yung warrant of arrest at saka yung mga kaso isasampa dito kay Senator Joel Villanueva, Senator Jesus Codero. I think they gave only 2 weeks during that time. So it will be interesting right now kung ito bang mga kaso na to ay itutuloy pa despite and in spite of the fact na umalib na nga sila sa bagong mayorya. So kasi kung gano'n, ano, kung halimbawa hindi itutuloy na itong mga kaso na to, hindi maliwanag na nagkaroon lamang ng palitan at na-weaponize na naman yung ating judicial process parang bigyang pagpapahalaga itong paglipat nitong mga senators na to. So at the end of the day, syempre talo na naman siya, talo na naman ang taong bayan at nagwagi na naman yung nandoon sa Malacanang, no? So that's exactly what we're seeing at the moment. Opo, ano naman po yung nakikita ninyo sa epekto nito sa political career ng mga senador na nakita ng taong bayan na talagang mahina ang paninindigan? Well, basically, no, especially if we're looking at the Duterte bloc, no, the Duterte side, talagang masasabi ko blacklisted na itong mga to, no, malabo na sila ay susuportahan ng mga kaalyado ng mga Duterte, primarily because yun nga, kawalan ng paninindigan. Bukod doon kasi, no, yung kawalan nila ng siguro pagtalima doon sa prinsipyo na pinaglalaban nila, pagkapalit ng tinatawag natin na survival, no. So I think it's more of a personal survival, political survival to be exact, no, na siya naging dahilan kung bakit nila mas pinili, no, na bigyang halaga itong kanilang pagtalikod doon sa kanilang supposedly sabihin na nating principled decision to align themselves with the Cayetano Bloc. Pero nga, mas mabigat yung self-preservation para sa kanila. So, yun yung naging pagpapasya nila. Pero at the end of the day, syempre, kinikilala naman ito ng ating mga kababayan at actually ng mga mas nakararami, no, yung isang pagtalikod doon sa mas mahalagang tungkulin sana na paghahanap ng katotohanan,
particularly dito nga sa flood control scandal at sa napakaraming katiwalian na ginagawa nitong pamahalaan ni BBM. Ito sana yung gusto nating resolvehin, no? Kaya nga sila dinala ni Senator Alan Peter Cayetano, hoping and thinking na sila ay hindi babaliktad hanggang sa huli, no? Pero ayun nga ang nangyari, nauna ni si Senator Escudero at pang-13 nga itong si Senator Joel Villanueva. So it's a challenge right now, no? Ang challenge dapat ngayon na sila ay umanib na sa mayorya, na sana ituloy pa rin yung pagsasampa ng kaso. Pero yun nga lang, maaaring kahit isampa yung kaso, maaaring dahil nga sa kaalyado na sila, syempre, the ombudsman will definitely go easy on them. No? Again, sabi ko kanina, talo na naman ang taong bayan dito. Opo. At nakikita niyo po ba na mabubura na, mababaon na sa limot yung investigasyon sa flood control matapos ito pong muling pagkakaroon ng reorganisasyon sa Senado? Well, if we're going to look at the words of Senator Alan Peter Cayetano, contrary to popular belief, no, or contrary to sa gustong paniwalaan ng mga pinklawan, ng mga dilawan at saka ng mga kaalyado at mga loyalista ng ating Pangulo, hindi siya yung tipo na kumapit doon sa kanyang panunungkulan bilang Senate President dahil sa personal na kadahilanan. Unang-una, kaya niya ito ipinaglaban dahil yun ang naayon sa ating saligang batas, no? Na 13 dapat. Kaya nga nung nakakuha na sila ng 13, he willingly vindicated the position. In short, he just want to put the Senate by the rules. Unlike itong bloke ni Tito Soto, ni Sherwin Gatchalian, saka nila mga tulpo, na kaya nila talagang i-bend yung law, no, para sa kanilang personal conveniences, no. So what I'm saying is that at least Senator Alan Peter Cayetano would leave the Senate presidency with his held up high dahil tinupad niya yung kanyang tungkulin at tinupad niya yung kanyang pangako sa BBTO, sa Senate presidency, at sa pakikipaglaban dito once magkaroon sila ng maliwanag na numero. And when it became clear that Senator Joel Villanueva will eventually, and he did, join the Gatchalian bloc, nagbitiw si Senator Peter Cayetano. So, up to the last minute, makikita natin yung prinsipyo at saka yung pagkilala doon sa tinatadhana ng saligang batas. I mean, that is a true mark of a senator, contrary to what other people are saying na kapit ko siya sa posisyon kahit na ayaw sa kanya. So, it's not true, no? The reality is that the reason why he is holding on to that is because that is what is mandated by the Constitution. He is just trying to really abide by what the law says, no? Because napakahirap para sa isang senador na mismo kayo na senador, hindi kayo kakalima dun sa batas sa tinatadhana ng ating saligang batas. I mean, that's very unforgivable. Pero kayang gawin yun, no, ng mga senators na nakaalyado nga dito kay Senator Win Gatchalian just because they wanted to protect somebody. And that somebody is that big guy in Malacanang. Opo. So simple as that. At parang hindi pa yata natatapos dito, Prof, kasi may post din ito ngayong gabi si Congressman Pulong Duterte na meron na namang warrant daw, no? Do hindi pa kinukumpirma, pero ganito rin yung naging naging pahayag sa nakalipas laban dito kay Senador Bato de la Rosa. Meron siyang information mula sa kanyang source, si Congressman Pulong, na merong warrant against dito kay Senador Bongo mula ICC at dalawa pang ibang opisyal ng PNP. Well, actually, no, to be honest, ngayon na natapos na itong Senate standoff, I think what is important for them right now is to put their sights on the impeachment. And syempre, yung naunsyami nilang programa, yung naunsyami nilang agenda, which is really to ensure that the Vice President will be impeached, ipagpapatuloy na nila. So definitely,
itong mga pag-aresto na to, either kay Senator Bongo or kay Senator Dante Marcoleta, is actually being done within the context of trying to weaken the supporters or the alliance or the coalition behind the vice president. So in the hopes, that they will get 16, which is the number needed to actually impeach the vice president. So I think they're going to do everything they could, para talaga puwasan yung mga Duterte allies para nga mas maisulong nila, or mas magkaroon ng mas maganda-gandang laban yung kanilang hangarin niya na mapa-impeach itong ating ikalawang Pangulo. So I fully understand and I know where they are coming from basically. And ito nagiging maliwanag na nga lahat dahil tapos na itong Senate standoff basically. So balik na naman tayo doon sa panibagong naratibo na naman, which is of course the impeachment.